Panibagong proseso na naman ang kailangang gumulong para sa pagpili ng susunod na Supreme Court Chief Justice. Paano nga ba ito isasagawa at ano-ano ang mga batayan para maging punong maestrado? Yan ang tinutukan ni Cara David. Kasunod ng hatol na guilty ng impeachment court kay Chief Justice Renato Corona ayon sa Judicial and Bar Council o JBC, bago matapos ang Hulyo, posibleng magkaroon na ng bagong punong mahistrado ang Korte Suprema. Ang JBC ang nagre-rekomenda sa Pangulo ng short list ng susunod na Chief Justice at ayon sa kanila, mas makakabuti sa hudikatura kung makahanap na agad ng kapalit sa napatalsik na si Chief Justice Renato Corona. Ang JBC ay binubuo ng isang dating Supreme Court Justice, isang Professor of Law, isang representative mula sa private sector, at isang representative mula sa Integrated Bar of the Philippines. Kasama nila sa council ang kalihim ng DOJ, isang senador, isang kongresista, at ex-officio chairman naman ng JBC, ang Chief Justice. Si Justice Antonio Carpio ang acting Chief Justice ngayon at dahil dito, otomatikong chairman din siya ng JBC. Pero hindi raw ibig sabihin nito, disqualified na siya sa nominasyon. What if the acting Chief Justice is a candidate? So the simple answer is that he's expected to inhibit himself. Natural-born Filipino, 15 taong pagiging abogado, walang outstanding criminal o administrative case at di kailanman nahatulang nagkasala sa isang criminal o administrative case. Ito ang minimum requirements para sa susunod na Chief Justice. Hindi rin kailangan manggaling sa hudikatura ang susunod na punong mahistrado. Pero traditionally, it's the Chief Justice traditionally, at least in Philippine historical history of the judiciary, up to my memory, there has never been a Chief Justice who was appointed from the outside. If Pinoy names the most senior justice now, he would be acting in accordance with tradition. On the other hand, if he names someone from outside, well, that will probably raise some hackles from the members of the legal profession. Lumutang kasi ang pangalan ni Senator Franklin Drilon bilang posibleng kapalit ni Corona. Pero duda dito si Senator Cheese Escudero na miyembro ng JBC. Hindi naman siguro gagawin ng Pangulo yon dahil ayaw din naman niyang mapulaan na malapit sa kanya o kapartido niya ang pipiliin niya bilang pamalit sa natanggal na Chief Justice. Sa isang pahayag ni Senator Drilon, sinabi nitong hindi siya interesado sa posisyon. Hindi po ako interesado sa pwesto ng CJ. Tatapusin ko po ang aking termino dito sa Senado. Mas exciting ang trabaho rito. Ayon naman kay Attorney Mejia, mahalaga na mapanatili ang independence ng judiciary sa executive branch. Gayunman, hindi raw nila pipigilan na mag-apply sa posisyon ng mga kaalyado ni Pangulong Aquino. Pero ngayon pa lang, sinasabi na ni Mejia, posibleng magkaroon ng epekto sa kanilang boto kung malapit sa Pangulo ang isang nominado. Sa ngayon, hindi ko masasabing, kung malapit kay Presidente, I'll close my door. Otherwise, it will be discrimination. Pero hindi plus factor ang pagiging malapit sa Presidente? I don't think it will be a plus factor. Baka negative pa nga. 70 araw ang itinakda para makapili ng bagong Chief Justice si Pangulong Aquino. Magkakaroon ng 10 araw na application period at 2 araw na screening para sa mga nais maging Chief Justice. Bibigyan ng publiko ng 10 araw para maghain ng oposisyon. Pagkatapos nito, sasailalim sa 3 araw na public interview ang mga nominado bago magsusumite ng shortlist ang JBC sa Pangulo. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.